Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Erwin. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Maaga pa lang, nagigising na si Angelo para pumunta sa trabaho. Araw-araw nilalakad nito ang 5 kilometrong daan papunta sa kabayanan. Naninirahan itong mag-isa sa kabundukan. Mag-isa na lamang sa buhay ang binata dahil bata pa lang. Namatay na ang mga magulang at kapatid. Dahil sa malubhang karamdaman, maswerteng nakaligtas ang binata. Dahil na mga sandaling tinamaan ng sakit ang pamilya. Nasa pangangalaga ito ng tiyuhin sa kabilang bayan. Ngunit hindi lang mga kaanak ni Angelo ang namatay, kundi maging ang ilan sa kanilang mga kababaryo. Hindi na ito naagapan. Napakabilis kumalat ng sakit. Wala itong pinipili. Mapalalaki, babae, bata o matanda, at maging mga sanggol sa sinapupunan. Isinisilang nang wala ng buhay. Ayon sa mga nakakatandang nakatira malapit sa baryo nila Angelo, isang sumpa ang bumalot sa pamayanang yun. Kaya simula nang mamatay ang mga mamamayan, wala na ni isa sa kanila ang pumasok sa nasabing lugar. Umalis din si Angelo. Piniling manirahan sa kabundukan dahil na din sa hindi magandang pagtrato sa kanya ng mga tao. Ayon sa mga ito, siya ang dahilan kung bakit namatay ang isang buong baryo at kung bakit nasabi ang bagay na yun. Malalaman natin sa pagpapatuloy ng kwento. Ng mga sandaling yun, tinalikuran na ng lahat si Angelo. Ngunit may 2 taong tumanggap sa binata. Ito ay walang iba kundi ang amo na si Mang Bogart at ang kaibigang si Erwin. Ngunit walang kaalam-alam ang mga ito sa totoong pagkatao ng binata at sa taglay nitong kakayanan. Nagmamay-ari na malaking koprahan si Mang Bogart. Tinanggap nito sa trabaho ang binata at pinagkatiwalaan. Dahil na din sa kakaibang sipag at tiyaga ni Angelo, ipinagkatiwala sa kanya ang pangangasiwa ng lugar. Hindi lamang koprahan ang negosyo ni Mang Bogart. May malawak din itong taniman ng tubo at ng mga panahong yun, kinikilala bilang pinakamayamang tao sa buong bayan. O Angelo, mabuti naman at nakarating ka na. Alam kong nakakapagod ang paglalakad. O siya, mag-almusal ka na muna bago magtrabaho. Wika ni Mang Bogart. Busog pa naman po ko, amo. Isa pa, nasanay na din yung katawan ko sa ganong kahabang lakaran. Tugon ni Angelo. Naku Angelo, tigilan mo nga ako. Alam kong wala kang dalang pagkain sa paglalakbay. Huwag ka nang mahiya. Pumunta ka sa kusina. Ipinaghanda ka ni Aling Meding na makakain mo. Inutusan ko siyang gawin yon. Tuwing umaga nang sa ganon. Pagdating mo ay meron ka ng makakain. Bago magtrabaho. Nakakahiya naman, amo. Hindi ka na sana nag-abala pa. Ilang taong ka na nagtatrabaho sa akin. At kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging maayos ang aking kuprahan. O siya, kailangan ko pang magpunta sa bayan. Ikaw na ang bahala sa lahat ha. Siya nga pala, darating mamaya yung truck na maghahakot ng mga tuyong kopra. Ikaw na ang bahalang makipag-usap sa kanila. Alam mo naman na ang gagawin, hindi ba? Ako na pong bahala, amo. Sige na po, mag-iingat kayo.
pag-uusap ng dalawa. Kakaiba ang turing ni Ma'am Bogart sa binata dahil na din sa mabuti nitong ugali, lalo na sa pakikisama sa mga katrabaho. Nirerespeto ng mga ito si Angelo dahil sa patas na paghusga sa mga bagay-bagay. Angelo, nakahanda na yung mga tuyong kopra na ikakarga natin. Wala pa din ba yung truck? Tanong ng kaibigang si Erwin. Wala pa nga, Erwin eh. Pakiusap. Sabihan mo ang mga kasama natin na wag munang uuwi mamaya pagkatapos ng pagkakarga. Tugon ni Angelo. Bakit naman? Ano bang meron? Basta, mamaya ko nilang sasabihin. Sige na, ikalat niyo muna yung mga bagong lukad na niyog para matuyo ka agad. At pagkatapos, magsipag-agahan na din kayo. Tuwing nagpapakarga ng kopra ang binata, naglalabas ng sariling pera si Angelo na ipinangmimerienda sa mga kasamahan. Kaya naman ginaganahan lalo ang mga itong magtrabaho. Lalo na kapag si Angelo ang nangangasiwa. Ito ang karaniwang gawain ng binata. Maliban sa pagsiguro ng mga produkto na kanilang ginagawa, siya din ang namamahala sa mga tauhang nagtatrabaho sa lugar. Kaya hindi maiwasang may mainggit o hindi kaya mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Naku, usap-usapan na naman ng ibang tauhan yung pagiging malapit mo kay amo. Kesyo sip-sip ka daw. Masyadong pabida. Ikaw daw palagi yung pinapabura ni amo eh. Alam mo, Erwin, normal lang sa mga tao yung ganong pag-uugali. Hindi natin maiiwasan yung mga ganon. Hanggat alam mo na wala kang ginagawang masama, ituloy mo lang ang ginagawa mong trabaho. Yan naman yung ginagawa ko, Angelo. Kaso minsan, hindi ko din maiwasang mapikon eh. Lalo na sa grupo ng Janelle na yun. Bakit? Ano na naman ba yung sinasabi nila? Basta, ayoko na magsalita. Baka mapikong ka lang din kapag narinig mo eh. Kilala pa naman kita. Ibang klase ka kapag nagagalit. Kaya nga, wag mo na lang pansinin dahil wala din namang maidudulot na maganda yung pagpatol sa kanila. Oh, mukhang nandyan na yung truck ah. Tara na, simulan na natin yung pagkakarga nang matapos tayo ng maaga. Pag-uusap ng magkaibigan. Mapagkumbaba, pasensyoso itong si Angelo. Palaging nakatuon ang isipan sa trabaho lamang. Hindi rin ito binibigyang pansin ang mga walang katuturang bagay. Matapos ang pagkakarga ng mga tuyong kopra, nagpaalam na ang binatang uuwi. Araw din ang sweldo ng oras na yun. Kaya naman nagkayayaan ang ilan sa mga katrabahong mag-inuman. Ay, Erwin! Angelo! Bakit hindi kayo sumama sa amin? Iinom kami ng mga tropa dyan sa kabilang kanto lang. Wika ni Janelle. O sige ba, wala naman akong gagawin eh. Medyo paaga pa naman para umuwi. Tugon ni Angelo. Uy Angelo, sigurado ka bang gusto mong sumama sa kanila? Oo naman. Minsan lang mag-aya ng inuman niyang si Janelle eh. Kaya pagbigyan na natin. Yun na nga eh. Minsan lang mag-aya. Kaya naghihinala ako. Hayaan mo na, Erwin. Akong bahala. Pag-uusap ng dalawa. Sumama ang magkaibigan sa pangkat ni Janelle. Noong una, masaya pang nag-iinuman ang mga ito. Ngunit nang magtagal, lumabas na ang tunay na ugali ni Janelle. Ikaw, Angelo, alam mo bang suyang-suya ako sa ugali mo?
Hindi ko lang masabi sa iyo ng harapan eh. Dahil nahihiya ako kay Mang Bogart. Pero ngayong tayo lang ang nandito, sasabihin ko na lahat sa iyo. Masyado kang mayabang. Ano bang pinapakain mo dun sa amo natin? At ganyan na lang yung pagtrato niya sa iyo. Wika ni Junelle. Nagulat si Angelo sa mga nadinig. Alam ng binatang hindi maganda ang pupuntahan ng usapang ito. Lalo pa nang makita na dumampot ng bote ang ilan sa mga kasamahan ni Junelle. Alam mo, Junelle, wala naman akong ginagawang masama. Sinusunod ko lang yung lahat ng iutos ni amo. Kaya sana, huwag niyo yung masamain. Huwag masamain. Mas nauna kami sa iyo kung tutuusin na. Pero bakit ikaw pa yung pinagkakatiwalaan niya sa koprahan? Kung nasan man ako ngayon, yun ay dahil sa kagustuhan ni amo. Wala akong magagawa kung itinalaga niya ako bilang tagapangasiwa ng koprahan. At kung tutol kayo doon, bakit hindi kayo magsabi mismo kay amo? Hindi na kailangan. Alam mo, Angelo, isa lang ang alam kong paraan para matigil na yung kayabangan mo. At dito kita tuturuan ng leksyon. Ganun ba? Pag-isipan mong mabuti yung gagawin mo, Junelle. Nakainom ka at baka pagsisihan mo yung mga mangyayari. Banta ng binata. Nagtayuan ang mga kasamahan ni Junelle. Pinaikutan si Erwin at Angelo. Tumayo si Erwin, ngunit nanatiling nakaupo ang binata. Junelle, maghunos dili ka. Tayo-tayo lang naman ng magkakasama sa trabaho. Wika ni Erwin. O ikaw, huwag ka ngang makisali. Kung ayaw mong masaktan, Erwin, umalis ka na lang dito. Tugon ni Junelle. Sige na, Erwin. Umalis ka na. Ako lang ang pakay nila. At ayoko namang madamay ka. Pero Angelo, mapapahama ka lang. Tara na, umalis na tayo dito. Hindi, Erwin. Patuloy lang lalaki ang gulo kung hindi ko tatapusin to ngayon. Pero hindi mo sila kaya, Angelo. Napapaliw ka na ba? Malalaking tao ang mga yan. At isa pa napakadami nila. Erwin, kaibigan. Magtiwala ka nga lang sa akin. Umalis ka na. At ako nang bahala. Pag-uusap ng dalawa. Dahan-dahang naglakad palayo sa Erwin. Hanggang sa makapagtago ito sa likod ng puno. Pinapanood ang kaibigan kung ano ang gagawin ng mga sandaling yun. Nakatayo ang binata sa gitna ng mga kalalakihan. Nagtatawanan pa ang mga ito habang hawak ang mga walang lamang bote. Hinila ni Junelle ang damit ni Angelo at sa sobrang lakas ng pagkakahila, napunit pa ito. Hoy Junelle, sigurado ka bang ito ang gusto mong gawin? Tanong ni Angelo. Ang lakas ng loob mong magtanong ng ganyan ah. Sa bagay, ito na ang huling pagkakataong may makakausap kang tao. Tandaan mong mabuti ang mukha ko. Dahil ito na rin ang huling makikita mo. Tugon ni Junelle. Nanlaki ang mga mata ni Erwin. Nakita nitong naglabas ng patalim si Junelle. Walang pagdadalawang isip nitong sinaksak ang binata. Ngunit laking gulat nito nang mabali ang patalim. Itinulak ni Angelo si Junelle, dahilan para mapaatras ito ng ilang hakbang. Teka, anong ginawa mo? Paano naputol mo yung kutsilyo? Wala akong ginawa. Ikaw nga yung sumaksak sa akin eh. Tugon ni Angelo.
habang tinatanggal ang napunit nitong damit. Tumambad kay Erwin ang tattoo nito sa magkabilang dibdib. Dalawang bilog na simbolo na may mga letrang nakaukit. Pinaghampas na mga kasamahan ni Jonel ang binata gamit ang mga basyo ng alak. Bagaman nababasag, hindi man lamang nasugatan ang katawan ni Angelo. Isa-isang pinagsusuntok ng binata ang mga kalalakihan. Nagulat si Jonel sa taglay nitong lakas. Matapos paggugulpihin ang mga kasamahan, ibinaling nito ang atensyon kay Jonel. Walang pagdadalawang isip itong sinugot. Pinagsusuntok ni Angelo ang kalaban hanggang sa magkalasog-lasog ang katawan. Hindi makapaniwala si Erwin sa nakita na mga sandaling yon. Ito ang unang beses na namalas ang ganong kakayanan ng kaibigan. Matapos gulpihin ang pangkat ni Jonel, umalis na sa lugar si Angelo. Nagulat pa nga ito nang makitang nasa likod ng puno si Erwin. Erwin, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabihan na kitang umalis? Tanong ni Angelo. Pasensya ka na, Angelo. Hindi ko maiwasang mag-alala eh. Baka kung ano yung gawin nila Jonel sa'yo. Tugon ni Erwin. Hindi ba sinabi ko naman na ako na ang bahala? Ay nako, tara na nga. Bago pa magising ang mga yan. Mukhang malabong mangyari yan, Angelo. Tignan mo nga yung ginawa mo. Ibang klase pala yung lakas mo. Wag na wag mong sasabihin sa iba yung nakita mo dito ha. Maaasahan ko ba yan, Erwin? Oo naman. Para saan pang naging magkaibigan tayo kung ilalaglag kita? Pero teka, saan ka ba kumuha ng ganong lakas? Ang mabuti pa, umalis na muna tayo rito. Sa bahay ko na nang ipapaliwanag ang lahat. Pag-uusap ng dalawa. Pagkarating naman sa tinutuluyan ni Angelo, kinulit pa ito ng kinulit ni Erwin tungkol sa nakita. At dahil nakapagbitaw ng pangako, walang nagawa si Angelo kundi sabihin ang dahilan kung bakit ganun siya kalakas. Ang lakas ko ay dahil sa mga tatong nasa magkabilang dibdib. Ang sa kaliwa, krus ng San Benitong napapaligiran ng mga letra. Bawat letra may basag na kapag inusal at nagamit ng maayos, nagbibigay ng kakaibang lakas, kabal, kunat at depensa laban sa mga nilalang o pangkaraniwang tao. Ang sakana naman, isang simbolo. Ito naman ang nagbibigay sa akin ng sapat na kalinawan ng pag-iisip at tamang pagpapasya. Kapag pinagsama ko ang kakayanan nila, nagkakaroon ako ng hindi masukat na lakas at katalinuhan. Ay nako, sa haba ng paliwanag mo, niwala nga ako naunawaan. Pero malinaw sa akin na meron kang taglay na agimat. Parang gano'n na nga. Pasensya na ha. Yun na yung pinakasimpleng paliwanag ko tungkol dito sa mga tattoo ko eh. Saan naman ang galing yung mga yan? Ito ba? Nakuha ko ito nung may nakilala akong weirdong matanda. Kagaya ko, may mga ganito din siyang tattoo eh. Ang pangalan niya ay Tatang Solomon. Solomon? Taga saan naman yung matandang yun? Nandyan lang sa paligid. Hayaan mo, baka puntahan ko siya sa susunod na araw. Isasama kita. Mukhang interesante ang sinasabi mo ah. O sige, sasama ako. Gusto ko ding makilala yung matandang yun eh. Malay mo, bigyan din niya ako ng agimat. Duda ako dyan, Erwin. Pero wala namang mawawala kung susubukan eh. Ano, dito ka na ba matutulog?
uuwi ka pa sa inyo. Dito na nga lang siguro. Nakakatakot ng umuwi. O sige, mabuti pa ngang dito ka na muna matulog para maaga tayo makabalik sa trabaho. Asahan mong marami tayong gagawin bukas ha. Wika ni Angelo. Matapos ang pag-uusap ay nagpahinga na ang dalawa. Hindi pa din mapalagay si Erwin. Patuloy na bumabalik-balik sa isipan ang nangyari. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawa. Nagkape at kagad ding pumunta sa koprahan. Nanlaki ang mga mata ni Erwin nang buksan nito ang tarangkahan ng bodega. Dahil naroon na ang mga tauhan ni Janelle. Kitang-kita niya kung paanong pulbusin ni Angelo ang mga katawan nila. Kaya hindi ito makapaniwala na nagawa ng mga itong tumayo at bumalik sa trabaho. Angelo, nandito yung grupo ni Janelle. Hindi ba? Nilasog-lasog mo na yung mga katawan nito kagabi. Paano nangyari yun? Huwag kang mag-alala. Normal lang na makabangon sila. Dahil hindi naman ang pisikal na katawan ng mga yan ang nabugbog, kundi ang mga espiritu nila. At tigal po ang tawag doon. Pinaghahampas mo nga sila sa pader. Paanong espiritu lang nila yung naapektuhan? Ay nako, mahirap ipaliwanag yung mga ganyang bagay. Tara na, magtrabaho na lang tayo. Huwag kang mag-alala. Nakalimutan na nila yung nangyari kagabi. Paanong nakalimutan? Ako nga na nanonood lang. Tandaan-tanda ko yung lahat ng nangyari. Sila pa kayang nagkandabali-bali yung mga buto? Ayaw mo maniwala. Bakit hindi mo sila subukang tanungin? Pag-uusap ng dalawa. Ito nga ang ginawa ni Erwin. Nilapitan nito ang pangkat ni Janelle at tinanong. Nagulat ang kaibigan nang malamang totoo ang sinabi ni Angelo. Ayon sa mga ito, nagkaroon ng gulo sa tindahan kung saan sila umiinom. Napuruhan si Janelle at ang gumulpi sa kanila. Mga dayo mula sa kabilang bayan. Teka, paano nangyari yun? Mangkukulam ka siguro, Angelo, ano? Sira, hindi ako mangkukulam, no? Sabihin na nating may kakayanan lang akong gawin ng mga ganong uri ng bagay. Sige na, Erwin. Magtrabaho na tayo. Mamaya dumating pa si Mang Bogart Makitang wala tayong ginagawa. Wika ni Angelo. Habang nagtatrabaho, hindi pa rin mabura sa isipan ni Erwin ang nangyari. Hindi nito lubos maisip kung paanong nagawa ng kaibigan na burahin ang alaala ng mga nakaaway. Ilang araw pa ang lumipas. Kagaya ng ipinangako ni Angelo, isinama nito ang kaibigan upang puntahan ang maestro. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ni Erwin na mga oras na yon. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, makakaharap niya ang isang totoong ermitanyo. Bago sila tumuloy sa kinaroroonan ng matanda, namili si Angelo ng mga alak, bungkus ng tabako at isang kaba ng bigas. Sinabi din ito kay Erwin na ibibigay niya sa maestro ang mga dala. Teka nga, Angelo, ano mang itsura ng tatang Solomon na yan? Matandang walang buhok ano? Tapos may hawak na tungkod at ika-ika pa sa paglalakad. Mali ka. Kabaliktaran ang sinasabi mo, Erwin. Mag-antay ka lang. Mamaya makikilala mo din sa Maestro Solomon. Maupo muna tayo at dito natin siya antayin. Wika ni Angelo. Naupo ang dalawa sa lilim ng malaking puno. Nasa dulo na ng bayan ang magkaibigan.
Wala na halos nakatira sa lugar dahil paanan na ito ng kabundukan na sakop ng lugar. Maya-maya pa, may nakita si Erwin na isang matandang mahaba ang buhok. Puro puti, nakasuot ng damit na walang manggas. Habang papalapit ito, unti-unting lumilinaw ang itsura ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Erwin dahil nakita nitong napakakisig ng pangangatawa ng matanda. Puro tato ang braso hanggang sa leeg. Kinalabit nito si Angelo at tinuro ang matanda. Hindi naman siguro yan yung hinihintay natin no? Mukhang hindi naman. Tignan mo oh. Mapagkakamalan mo bang ermitanyo yung isang yan? Mas malaki pa nga yung katawan niyan sa'yo Oh, siya nga si Maestro Solomon. Halika Erwin, salubungin natin siya at dalhin mo yung mga pinamili ko sa bayang kanina. Banda doon yung bahay ni Maestro. Wika ni Angelo. Dali-daling pinasa ni Erwin ang sako ng bigas. Binitbit naman ni Angelo ang iba pa nilang dala. Naglakad ang mga ito papunta sa kinaroroonan ng matanda. Anong ginagawa ng alibughakong mag-aaral sa lugar na ito? Ano? Nabuburyo ka na ba sa syudad? Tanong ni Maestro Solomon. Magandang umaga, Maestro. Hindi naman Gusto lang kitang dalawin. Eto, may dala akong masarap na lambanog at yung paborito mong tabako galing kay Aling Gloria. Tugon ni Angelo. Ano? Sinusuhulan mo na naman ba ako? Yung huli kang nagdala sa akin na mga ganito. Nung hiniling mo yung mga dasal ng selyo. O ngayon, ano naman ang pakay mo sa lugar na ito? Wala naman po, Maestro. May ilang katanungan lang ako. Lalo na itong kaibigan kong si Erwin. Siya nga pala Erwin. Si Maestro Solomon. Katanungan. Ano na naman kaya ang maaaring itanong ng isang kagaya mo? Magandang umaga po, Maestro. Kung inyo pong mamarapatin. Kanina pa masakit ang paa ko sa kakalakad ha. Bakit hindi mo na tayo maupo? At pagsaluhan niyang masarap na lambanog. 2 buwan nang hindi nadadampian ng alak ang aking lalamunan. Hindi na naituloy ni Erwin ang tanong dahil pinutol ito na matanda. Nagtataka din ang binata dahil wala naman siyang nakikitang bahay sa paligid. Angelo, nakakatakot pala itong maestro mo, no? At nasan ba yung sinasabi niyang bahay? Wala naman akong nakikita. Magantay ka lang. Dahil kailangan ng pahintulot ni maestro para makapasok sa kanyang tahanan. Tugon ni Angelo. Ibinaling na mga ito ang tingin sa matanda. Nanlaki ang mga mata ni Erwin. Nang ikumpas ni Tatang Solomon ang kamay, biglang lumitaw ang malawak na bakurang napapaligiran ng malaking puno at napakagagandang mga bulaklak. Sa kalagitnaan nun, isang maliit na kubo ang lumitaw. Pinahihintulutan na kitang pumasok. Wika ng matanda. Bagaman nagdadalawang isip, tumuloy pa din si Erwin. Natatawa naman si Angelo sa reaksyon ng kaibigan. Tila ayaw nitong humakbang sa takot na baka kung ano ang mangyari sa kanya. Oh, anong nangyayari sa'yo? Tumuloy ka na! Wika ni Angelo. Ano bang klaseng pinata ito? Ang laki-laki ng katawan mo natatakot ka. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi kita ipapakain sa mga alaga kong sawa.
Napalunok ng laway ang binata nang marinig ang sinabi ni Tatang Solomon. So, sawa? Totoo ba yung sinasabi mo, maestro? Oh, pero wag kang maniwala sa kanya. Dahil hindi naman kumakain ng tao yung alaga niyang sawa. Kakaiba yon. Mga gulay at prutas yung kinakain. Pero minsan, pinapainom niya ito ng sarili niyang dugo. Wika ni Angelo. Marahang naglakad ang mga ito papasok sa kubo. Noong una, hindi pa rin mapakali si Erwin. Ngunit kalaunan, nawala na sa isipan ng binata ang mga misteryosong bagay sa paligid. Dahil na din sa sobrang kalasingan, hindi na nito napipigilan ang sariling magsalita. Hanggang sa maitanong kay Tatang Solomon ang tungkol sa kakayanan ni Angelo. Tatang, sabihin niyo nga po, ano ba talaga yung sikreto nitong kaibigan ko? Bakit ang lakas niya at hindi pa tinatabla ng bala? Tanong ni Erwin. Napatingin si Tatang Solomon kay Angelo na nooy napapakamot na lamang ng ulo. Mukhang may kailangan kang ipaliwanag sa akin, Angelo ha. Sabihin mo nga sa akin, paano nalaman ng kaibigan mo ang tungkol sa mga kaalamang itinuro ko sa'yo? Tanong ni Tatang Solomon. Napabuntong hininga na lamang si Angelo. Wala nang nagawa pa kundi sabihin ang mga nangyari. Ganito po kasi yan, maestro. Pinagtulungan kami ng mga kasama ko sa trabaho. Wala na akong maisip na paraan Kesa naman kami ang mamatay na mga oras na yun Ginamit ko ang mga itinuro nyo sa akin Isa pa, hindi po ba para sa mga ganong pagkakataon naman ang kakayanan ko? Hindi kita tinuruan para manakit ng ibang tao, Angelo. Alam mo ang alituntunin ng mga aral na itinuro ko sa'yo. Gayon pa man, nangyari na ang dapat mangyari. Hindi na natin maibabalik pa ang panahon. Kaya wag mo na lamang uulitin. Wika ni Tatang Solomon. Napuno ng aral ang tenga ni Angelo ng araw na yon. Ikwinento di na matanda ang kakayanan ng binata kay Erwin. Ayon dito, ang dalawang marka sa magkabilang dibdib ng binata, simbolo ng dalawa sa pinakamakapangyarihang selyo sa mundo. Ang krus ng San Benito, kasama ang mga basag na letrang nakaukit doon, at ang selyo na nagbibigay talino sa kanilang mga ninuno. Kapag pinagsama ang dalawang yun, magkakaroon ng kakaibang lakas ng pangangatawan at katalinuhan sa pagpapasya ang taong may tangan. Ayon din sa matanda, ipinagkaloob niya ang dalawang selyo kay Angelo para na din maituwid nito ang kanyang buhay. Inabot na ng dilimang dalawa. Dahil naaliw ang mga ito sa pag-uusap, nagpaalam na sila sa matanda dahil may trabaho pa kinabukasan. Nakakalungkot naman at kailangan na nating maghiwa-hiwalay. Hindi ko alam kung kailan ka ulit dadalaw, Angelo. Pero kung sakali, alam mo naman kung saan ako hahanapin, hindi ba? Huwag po kayo mag-alala, Tatang. Kung gusto nyo, araw-arawin pa namin yung pagpunta dito Tugon ni Erwin. Natawa naman ang matanda sa sinabi nito. Pasensya ka na. Meron akong hindi nasabi tungkol sa lugar na ito. Oo nga pala. Alam mo ba na ang tahanan ni Maestro, lumilipat din kung saan siya naroon? Yan na naman yung kalokohan nyo.
Paanong mangyayari yun? Ano? Maglalakad ng Hindi na natapos ni Erwin ang sasabihin dahil bigla na lamang tumiklop ang poste ng tahanan. Bigla na lamang umangat at nagsimulang lumipad papalayo. Nasagot na ba yung mga tanong mo, Erwin? O siya, mukhang nagmamadali na yung bahay ko. Baka maiwan ako. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Palagi kang mag-iingat, Angelo. Wika ni Tatang Solomon. Kumaway na lamang si Angelo bilang pagtugon. Samantalang si Erwin naman tulala pa din at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Nang mga sumunod na araw, muling nagkita ang dalawa. Parang walang nangyari. Ngunit malinaw pa din sa isipan ni Erwin ang lahat. Alam nitong totoo ang lahat-lahat ng nakita. Inakala ni Erwin na yun na ang pinaka nakakamanghang pangyayari sa buhay. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isang kaganapan pa ang darating na lalong magpapakilala sa kakayanan ng kaibigan. Naglalakad pa uwi ang dalawa. Nang mapadaan sila sa nayong sinilangan ni Angelo, ikwinento ng binata ang lahat tungkol sa lugar. Hindi din naman lingid kay Erwin ang naganap doon. Ngunit nagulat ito nang malamang dito isinilang at lumaki si Angelo. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa'yo. Pero dito ako lumaki, Erwin. At sinasabi ng mga dating nakatira sa lugar na ito na ako daw ang dahilan kung bakit nagmistulang sementeryo ang lugar na ito. Maraming taon na ang nakakaraan. Wika ni Angelo. Iniikot ni Erwin ang tingin sa paligid. Nakikita nito ang mga lumang tahanan. Punong-puno na ng mga baging at matataas na talahib ang lugar. At sa bawat harapan ng mga tahanan, may mga krus na nakatarak. Ang ilan, 3, 4 hanggang 5 krus. Ang mga krus na yan, tanda ng mga libingan. Lahat ng namatay sa baryong ito, inililibing ng kanilang mga naiwang kaanak sa mismong bakuran ng kani-kanilang mga tahanan. Muling wika ni Angelo. Napansin ni Erwin ang lungkot sa boses ng kaibigan. Habang nakatingin sa isang malaking bahay, may 2 krus na nakatarak sa bakuran nito. Angelo, kanino naman ba yung bahay na yan? Yan ang dati kong tahanan. Diyan ako pinanganak at nagkaisip. Pero nakakalungkot lang. Dahil hindi ko na ngayon mararanasan yung dating masasayang araw. Isinisisi ng mga taga dito ang nangyari sa nayon. Kaya huwag ka na magtataka. Teka, ano yan? Nahinto sa pagpapaliwanag ang binata nang makita nito ang imaheng nakatayo sa bintana ng lumang bahay. Teka, parang may tao sa loob ah. Tara, puntahan natin. Nakita mo din pala, Erwin. Mabuti pa nga. Tignan natin kung sino ang pumasok sa bahay namin. Dali-daling pumasok ang dalawa sa lumang bahay. Nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Tanong ni Erwin. Inawat naman ito ni Angelo. Dahil alam niyang hindi pangkaraniwang tao ang naroon. Sandali lang, Erwin. Tumayo ka sa likuran ko. Hindi siya normal na tao. Ano bang sinasabi mo, Angelo? Kung ganun, ano ang ang nilalang na yan? Isa itong engkanto. Sumagot ka. Tama ako, hindi ba?
Matalas ang pakiramdam mo, tao. Oo, tama ka. Isa nga kong engkanto. Anong ginagawa ko dito? Hmm, ano nga ba? Alam ko na. Binibisita ko lang ang nayon minsan kong pinagkunan ng baka kain. Nanlaki ang mga mata ni Erwin nang madinig ang sinabi ng nilalang. Tinanggal nito ang itim na belo. Tumambad ang mapupulang mga mata. Naglabasan na din ang 4 na sungay nito sa ulo. Marahang umatras si Angelo habang hinaharangan ang kaibigan. Kung ganon, Ikaw ang may gawa ng pagkamatay ng mga tao rito. ako. Hindi ba ikaw nga ang sinisisi nila? Ikaw ang may dala ng sumpa. At dahil yun sa'yo, Mali ka. Dahil sa amin, hindi lang ako ang natuwa sa pagkain mula sa nayong ito, kundi maging ang aking mga kauri. Wika ng nilalang. Biglang naglabasan ang maraming kamukha nito. Pinalibutan ng mga ito ang dalawa. Kinapa ni Erwin ang maliit na punyal sa kanyang tagiliran. Ngunit kagad itong inawat ni Angelo. sandali lang Erwin. Walang silbi ang patalim na yan sa kanila. Amin na ang mga kamao mo. Wika ni Angelo. Dali-daling hinawakan ang 2 kamao ng binata. Inusala ng dasal. Nakaramdam ng kakaibang lakas si Erwin. Iyon ang unang beses niyang naramdaman ang enerhiyang ito. Teka, anong ginawa mo sa akin, Angelo? Saka ko na ipapaliwanag ang lahat. Sa ngayon, gamitin mo ang lakas na yan. Tulungan mo ko sa mga ito. Sa palagay mo, may magagawa ang mga orasyon yung mga tao. Walang kwenta ang mga dasal na yan. Baka nakakalimutan ninyo. Iisang aklat ang pinagkukunan natin ng mga kakayanan. Tama ka ron. Iisang aklat nga ang pinagkunan ng ating mga kakayanan. Ngunit magkaiba ang ating paniniwala. Ang kakayanang taglay ko, ginagamit para protektahan ng mga nilalang ng Ama. Samantalang kayo, ginagamit nyo ang biyaya ng Diyos para saktan at lipulin ang kanyang mga nilikha. Ang ama mong pinaniniwalaan. Matagal ka nang tinalikuran. Ikinumpas ng nilalang ang kamay. Nagsipagsuguran ang mga kasamahan. Sinalubong naman ni Angelo ang mga kalaban. Gamit lamang ang mga kamao. Nagliliwanag ang mga markas sa katawan ng binata. Laking gulat ni Erwin dahil sumasagot ang kamao niya sa bawat pintig ng puso. Sinubukan itong suntukin ang isa sa mga kalaban. Napangiti si Erwin. Kakaibang lakas ang ipinamalas ng suntok na yon. Pinagtulungan ng 2 ang mga nilalang hanggang si magsipulasan ang mga ito. Ako ang pinuno ng mga itim na engkanto. Kung sa palagay mo, nakakalamang ka na, pues hindi pa ako nagsisimula. Wika ng nilalang. Sinugod nito si Angelo. Sinalubong naman ng binata ang atake. Sa pagkakataong yon, nanood lamang si Erwin. Namalas nito ang kakaibang lakas ng kaibigan. Maging ang kakaibang liksi ni Angelo. Nakikita ng binata ang bawat pag-atake nito. Kaya naman mabilis niya itong naiiwasan.
Sunod-sunod na suntok ang ibinigay ni Angelo hanggang sa tuluyang manghina na ang kalaban. Napaluhod na lamang ito sa lupa dahil wala nang kakayanang makatayo. Hinawakan ni Angelo ang magkabilaang sungay ng nilalang. Ibinalibag ito sa sahig. At dahil sa lakas ng pagkakahampas, tuluyang gumuho ang luma nilang tahanan. Paulit-ulit na inilalampasan ng binata ang kalaban hanggang sa kusa na lamang itong maging abo at naglaho ng tuluyan. Teka, sino ba yung nilalang na yun, Angelo? Saka anong kinalaman niya sa nangyari dito sa baryo niyo? Walang hiyang yun. Siya pala ang may kasalanan sa pangyayaring isinisisi sa akin ng mga kanayon ko, Erwin. Sa wakas, kahit papaano, nawala na yung bigat na dinadala ko. Kahit hindi ko na magagawang linisin yung sarili kong pangalan. Alam na ng mga yumaong nakasaksi sa labang ito ang katotohanan. Sapat na sa akin ang lahat ng yun. Nay, Tay, nakakatawid na ho kayo sa kabilang buhay. Huwag niyo ho akong alalahanin. Nasa mabuti po kong kalagayan. Wika ng binata. Laking gulat ni Erwin nang mabalot ng napakaraming alitaptap ang paligid. Naglabasan ang mga ito mula sa bawat puntod sa lugar. Unti-unti nang nauunawaan ni Erwin ang nangyari kay Angelo at mas lalo niya itong nakilala sa pagdaan pa ng mga taon. Patuloy na naging matalik na magkaibigan ang dalawa hanggang sa nagpasya si Angelo na sundan ang yapak na maestro. Bigla na lamang itong nawala at hindi na nakita. Hanggang sa maraming taon nang lumipas, nagkaroon ng sariling pamilya si Erwin. Inakala nitong hindi na sila magkikita pa ng dating kaibigan. Hanggang sa sumapit ang dapit hapon sa kanyang buhay. Kasalukuyang nakaupo si Erwin sa tumba-tumba nang maaninag nito ang imahe ng isang lalaki. Kagaya niya, puti na din ang buhok nito at may hawak na tungkod. Sinasabi ko na nga bang dadalawin mo din ako eh. Ano, Angelo? Aking kaibigan, kumusta ka na? Tanong na matanda ng si Erwin. Heto, masaya sa pinili kong landas. Ikaw, kaibigan, kumusta naman ang naging buhay mo? Tugon ni Angelo. Nakakaramdam na ng pagod at mukhang hindi na rin magtatagal. Oras na, kaibigan, para magpahinga. Tara na, sumama ka na sa akin at sabay tayong tumawid sa liwanag. Napangiti si Erwin sa sinabi ng kaibigan. Nilingon nito ang mga apo na nooy masayang naglalaro. Lingid sa kaalaman na matanda na nakasilip sa pinto ang kanyang panganay na anak. Nakita nitong iniunat ni Erwin ang kamay ng ilang segundo. Matapos ay bigla itong bumagsak. Alam ng anak na dumating na ang panahon ng pamamaalam ng ama. Nilapitan nito si Erwin. Naupo sa tabi ng ama. Tay, kung gusto mo nang sumama sa kaibigan mo, sumama ka na po. Huwag mo na ho kaming alalahanin. Nakangiting wika ng anak na si Cardo. Pasensya ka na, anak. Ganito talaga ang buhay natin bilang tao. Kailangang magtapos ang bawat yugto
para meron muling magsalita na panibago. Ngunit masaya kong iiwan ang mundong ito dahil nagawa ko kayong palakihin ng maayos. At yun po yung pinakamagandang nangyari sa buhay namin, Tay. Nagkaroon kami ng isang mabuting ama. Kagaya nyo. Magpahinga na ho kayo, Tay. Kami na ho yung pahala sa mga naiwan mo. Ngumiti si Erwin. Marahang ipinikit ang mga mata. Nadinig pa ni Cardo ang huling katagang ibinulong ng ama. Tara na, Angelo, kaibigan. Handa na akong tumawid sa liwanag. Wika nito. Matapos ay tuluyan ng binawian ng buhay ang matanda. Ngunit bago pa man tuluyang magtapos ang buhay, naikwento nito ang mga karanasan, dahilan kung paano nakarating sa atin ang kwento ni Erwin at ng matalik niyang kaibigan, si Angelo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.